Isang maulang araw po sa mga minamahal kong tagapakinig at taga-subaybay. Isang panibagong kwento na naman po ang ibabahagi ko sa inyo. Ihanda nyo na po ang mainit na kape at umupo tayo dahil ang kwento natin ay tiyak na magpapainit ng ating araw. Hindi ko na po patatagalin. Simulan na natin ang kwento. Minsan, ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo, siya rin pala ang magiging dahilan ng iyong pagkakadapa. Unang taon, puno ng pangako. Ikatlong taon, puno ng pag-asa. Ngunit sa ikalimang anibersaryo, ang akalang perpektong pag-ibig ay isa palang matamis na lason. Sundan natin ang kwento ni Jacqueline, isang legal wife na hindi pumayag na manatiling biktima. Isang kwento ng matinding pagtataksil, cold revenge, at ang pag-ibig na naghihintay lang pala sa gitna ng dilim. Ako ang inyong narrator at ito ang Lason sa ikalimang taon. Sa bawat litrato may nakatagong kasalanan. Sa bawat ngiti may makamandag na kasinungalingan. Para kay Jacqueline, ang 5 anibersaryo ng kasal nila ni Tristan ang dapat na pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Nakahanda na ang lahat. Ang mamahaling hall, ang mga bisita mula sa mataas na lipunan at ang malaking projector screen para sa kanilang memory slideshow. Ngunit habang nakatitig ang lahat sa screen, hindi ang tamis ng kanilang nakaraan ang lumabas, kung hindi ang mababoy at malalanding larawan ni Tristan kasamang matalik na kaibigan ni Jacqueline na si Valerie. Sa harap ng maraming tao, ibinunyag ng legal wife ang pinakamasakit na pagtataksil. Walang lumuhod, walang umiyak na nagmamakaawa sa simula. Pure cold revenge. Ngunit sa likod ng galit ni Jacqueline, may isang lihim pa nawawasak sa lahat at isang lalaking matagal na naghihintay sa dilim para sagipin ang kanyang puso. Muling babangon ang isang nasirang asawa. Paparusahan ang dapat parusahan. Ngunit handa rin ba siyang magpakatotoo kapag ang tunay na pag-ibig ay muling kumatok sa kanyang pintuan? Isang kwento ng pagtataksil, matamis na ganti, at ang totoong happy ending na hindi nila inaasahan. Mabango ang simoy ng hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel de la Vega. Ang mga mamahaling crystal chandelier ay naglalabas ng ginintoang liwanag na sumasalamin sa bawat baso ng mamahaling alak at sa kumikislap na mga palamuti sa paligid. Ang buong silid ay napupuno ng malalakas na tawanan, tunog ng mga basong nag-uumpugan at mga usapan tungkol sa negosyo, politika at mataas na lipunan. Ito ang gabi ng ikalimang anibersaryo ng kasal ni Jacqueline at Tristan Ilustre. Sa mata ng madla at ng buong sosyedad, sila ang epitome ng tinatawag na couple goals. Si Tristan ay isang gwapo, matagumpay at kinatatakutang civil engineer na may sariling malaking kumpanya. Si Jacqueline naman ay isang maganda, edukada at debutadong asawa na nagmula rin sa buena pamilya at siyang naging susi upang makabangon ang negosyo ng pamilyang Ilustre. Sa loob ng VIP fitting room, nakatayo si Jacqueline sa harap ng isang full-length mirror. Sinuot niya ang isang eleganteng, kulay pulang gown na gawa ng isang sikat na international designer. Hakab na hakab ito sa kanyang balat. Nagpapakita ng kanyang makinis na balikat at perpektong hubog ng katawan habang maingat niyang inaayos ang kulay dugong lipstick sa kanyang mga labi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Valerie, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nakasuot ito ng isang manipis at may kalakihan ng dibdib na kulay emerald na green dress. BFF! Oh my God! Napakaganda mo ngayong gabi! Tili ni Valerie sabay mabilis na lumapit at yumakap sa kanya mula sa likod. Inayos pa nitong ilang buhok ni Jacqueline sa balikat. I'm so happy for you and Tristan.
5 years? Imagine that! Parang kailan lang na umiiyak ka pa sa akin dahil nag-aaway kayo. Ngayon kayo ng pinaka-invade couple sa buong Manila. Tumingin si Jacqueline sa salamin. Pinagmasdan niya ang refleksyon ng kaibigan. May pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may halong labis na pait na hindi malang napansin ni Valerie. Salamat Valerie. Malamig ngunit maayos sa tugon ni Jacqueline. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung wala ka at ang mga payo mo, hindi magiging ganito kaganda ang paghahanda sa party na to. Ikaw pa nga ang nag-asikaso ng ilang detalye habang busy ako sa opisina, hindi ba? Naku, maliit na bagay. Alam mo namang mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo. At syempre para na rin kay Tristan. Sagot ni Valerie sabay ngiti ng napakalapad habang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Habang nakatitig si Jacqueline sa kaibigan, tila nagbalik sa kanyang isip ang lahat ng lihim ng investigasyon na ginawa niya nitong mga nakaraang buwan. Ang mga gabi kung kailan sinasabi ni Tristan na may late night client meeting ito sa out of town, ngunit ang GPS tracker ng sasakyan ay nasa isang pribadong kondo sa Bonifacio Global City. Ang kondo na kamakailan lang ay binili ni Valerie. Naalala rin niya ang kakaibang amoy ng pabango sa mga kasuotan ni Tristan, ang mga nawawalang pera sa kanilang joint account at ang mga palihim na tinginan ng dalawa kapag may mga simpleng pampamilyang pagtitipon. Handa ka na ba? Hinahanap ka na ng asawa mo sa labas. Aya ni Valerie habang hawak ang pinto. Tumango si Jacqueline. Oo, handa na ako sa lahat ng mangyayari ngayong gabi. Sabay silang lumabas at pumunta sa main stage ng ballroom. Nilapitan agad sila ni Tristan na noon ay nakikipagkwentuhan sa ilang importanteng mamumuhunan. Gwapong-gwapo ito sa kanyang naka-customize na black tuxedo at may simpleng ngiti sa mga labi. Mabilis niyang inakbayan si Jacqueline at hinalikan ito sa pisngi sa harap ng maraming tao. Happy 5th anniversary my love. Bulong ni Tristan habang nakatitig sa asawa. You look stunning, as always. Kausap ko lang ang mga board members. Napakahusay mo daw sa pagpapatakbo ng bagong project natin. Happy anniversary din Tristan, tugon ni Jacqueline. Walang emosyon ang boses, ngunit sapat na maayos para walang makapansin. Ilang sandali pa ay dumating na ang pinaka-inaabangang bahagi ng gabi. Umakyat ang mag-asawa sa gitna ng stage kung saan nakatayong isang malaking podium at isang napakalaking projector screen sa likod. Hawak ni Tristan ang mikropono habang nakatayo sa tabi si Jacqueline. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Tristan habang ginagalang paningin sa buong bulwagan. Gusto ko na magpasalamat sa bawat isa sa inyo na dumalo sa napakahalagang gabi na ito. 5 taon na kaming kasal ni Jacqueline. Sa 5 taon na yun, pinadama niya sa akin kung anong ibig sabihin na isang totoong katuwang sa buhay. She is my rock, my inspiration, and my everything. Nagsipalakpakan ng mga tao. May ilang matatandang kababaihan sa syudad ang napahawak pa sa kanilang dibdib dahil sa labis na kilig. Sa front table, nakatayo si Valerie na nakangiti at pumapalakpak din. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Tristan ng may lihim na pagmamay-ari. Ibinigay ni Tristan ang mikropono kay Jacqueline. At ngayon, para sa inyong lahat, may inihandang maikling presentation ang aking mahal na asawa. A short trip down memory lane para sa aming 5 taon. Kinuha ni Jacqueline ang mikropono. Tumingin siya sa buong bulwagan. Sa kanyang mga magulang na nakangiti. Sa mga magulang ni Tristan, sa mga business partner, at kay Valerie na nakatayong malapit sa stage. Maraming salamat Tristan, sabi ni Jacqueline sa mikropono. Ang boses niya ay buo, malakas at walang anumang panginginig. Ang presentation na to ay hindi lang tungkol sa magagandang alaala na nakaraan natin. Ito ay tungkol sa buong katotohanan ng 5 taon nating pagsasama. I hope everyone pays close attention. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa buong ballroom.
pinalitan ng malakas na liwanag mula sa projector na direktang nakatutok sa malaking widescreen. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang instrumental music na tumutugtog mula sa mga speaker. Nakatayo si Tristan sa tabi ni Jacqueline. Nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa bewang ng asawa habang may pinagmamalaking ngiti sa mga labi. Naghihintay siya sa lalabas na mga larawan ng kanilang kasal sa Bali scene at ng mga romantiko nilang paglalakbay sa Europa. Ngunit nang magsimula ang slideshow, walang romantikong musika at walang larawan ng kasal ang lumitaw. Ang unang larawan na lumabas sa napakalaking screen, si Tristan at si Valerie nakaupo sa isang pribadong alcove sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay. Nakasandal ang ulo ni Valerie sa balikat ni Tristan habang subo nito ang isang kutsara ng dessert sa lalaki. Ang petsa at oras sa ibabang bahagi ng litrato ay malinaw na nakatala. Ito ang mismong araw kung kailan sinabi ni Tristan kay Jacqueline na may emergency out-of-town inspection siya sa Pampanga. Narinig ang mahinang singhap at bulong-bulungan mula sa mga bisita sa paligid. Ano? Ano ito? Gulat na bulong ni Tristan. Mabilis siyang humarap kay Jacqueline, bakas ang panginginig sa kanyang mga mata. Jack, ano ito? Mali ang naload ng file ng media team. Patayin niyo yan! Hindi gumulaw si Jacqueline na natili siyang nakatayo ng tuwid. Ang mga kamay ay maayos na nakakapit sa mikropono habang ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa screen. Sumunod ang ikalawang larawan. Mas malinaw, mas pambihirang kuskus balungos. Si Tristan at Valerie sa loob ng isang suite sa isang kilalang hotel. Nakatapis lang ng puting tuwalya si Valerie habang nakayakap mula sa likod ni Tristan na walang damit pang itaas. Sa ibabang bahagi ng screen, biglang lumabas ang mga screenshots ng kanilang palitan na mga mensahe sa WhatsApp. Mga malalanding usapan tungkol sa kung paano nila lilituhin si Jacqueline at kung kailan nila kukunin ang pera mula sa joint account ng mag-asawa. Naging napakalakas ng ingay sa loob ng ballroom. Ang mga matataas na tao sa lipunan, mga investors at maging ang mga kilalang mamamahayag na naroon ay napahawak sa kanilang mga muka. Si Doña Carmen, ang ina ni Tristan, ay halos mahimatay at mabilis na inalalayan ng kanyang mga kaibigan habang hawak ang kanyang dibdib. Diyos ko, si Valerie ba yan? Ang matalik na kaibigan ni Jacqueline! Sigaw ng isang bisita sa kalapit na mesa. Napatingin ang lahat ng tao sa kinaroroonan ni Valerie malapit sa stage. Ang mukha ni Valerie ay nawalan ng kulay. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Namutla siya ng gusto at napahawak sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa screen na patuloy na nagpapakita ng higit pa sa 30 larawan ng kanilang lihim na relasyon. Mga resibo ng biniling mamahaling Chanel bag ni Tristan para kay Valerie gamit ang pera ng kumpanya ni Jacqueline at pati na rin ang mga malinaw na video clip na kinuha ng pinalagay na private investigator. Patayin niyo yan! I-off niyong projector! Security! Sigaw ni Tristan sa mga technician sa likod, ngunit walang gumagalaw sa mga ito dahil binalaan at binayaran na sila ni Jacqueline bago pa man magsimula ang gabi. Mabilis na humarap si Tristan kay Jacqueline at pilit na hinawakan ang magkabilang balikat ng asawa. Jacqueline, ano tong kagaguhan na ito? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Nakakahiya sa mga tao. Pamilya natin ang nakataya dito. Bahagyang itinulak ni Jacqueline ang mga kamay ni Tristan gamit ang kanyang siko. Wala ni isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Ang dating marupok at masunuring asawa ay napalitan ng isang babaeng may malamig at nakamamatay na titig. Nakakahiya? Tanong ni Jacqueline sa mikropono. Ang kanyang boses ay umahit sa buong silid. Malinaw at walang alinlangan. Mas nakakahiya ba ito kaysa sa ginagawa niyo ng matalik kong kaibigan sa likod ko habang ako'y nagpapakamatay magtrabaho para hindi mabangkurate ang kumpanya ninyo?
Mabilis na lumapit si Valerie sa tabi ng stage, umiiyak at halos madapa sa kanyang emerald na green dress. BFF, Jacqueline, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Hindi totoo yung mga nakikita mo. Peke yan! Inayos lang yan ng AI para sirain tayo. Tumingin si Jacqueline kay Valerie mula sa itaas ng stage. Ang kanyang tingin ay puno ng puot at matinding pagkamuhi. Peke. Valerie, ang resibo ng Cartier bracelet na suot-suot mo ngayon sa iyong pulso. Nakapangalan sa credit card ng asawa ko. Peke rin ba yan? Ang condo unit na tinitirhan mo sa BGC na galing sa pera ng pamilya ko. Peke rin ba? Napahawak si Valerie sa kanyang pulso at mabilis ay itinatagong kanyang kamay sa likod. Wala na siyang maipapalabas na salita. 5 taon. Patuloy ni Jacqueline habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tristan. 5 taon ako nagpakatotoo sa'yo. Isinuko ko ang karir ko sa London para suportahan ang mga pangarap mo. Binalikat ko ang mga utang ng pamilya mo. At anong ibinalik mo sa akin? Ang kababuyan at kadugyutan ninyong dalawa. Jack, please, pakiusap. Pag-usapan natin to sa bahay. Pagmamakaawa ni Tristan. Ang dating mayabang at kompletong posture ng lalaki ay tuluyang nasira. Bakas ang labis na takot at kahihiyan sa kanyang mukha habang nakikita niyang kinukuhanan siya ng litrato ng mga tao gamit ang kanilang mga cellphone. Ang kanyang reputasyon bilang isang respetadong engineer at negosyante ay tuluyang naglaho sa loob lang ng 10 minuto. Inilabas ni Jacqueline ang isang makapal na brown envelope mula sa panlikod na bahagi ng podium at pabalang na itinapon ito sa dibdib ni Tristan. Yan ang petition for annulment at divorce papers, wika ni Jacqueline. Pirmahan mo yan ngayong gabi? O sisiguraduhin kong bukas na bukas din, kakasuhan ko kayong dalawa ng concubinage at adultery. Lahat ng ari-arian na sa akin nakapangalan, kasama ang bahay, ang mga kotse at ang 60% share sa kumpanya mo, ay binabawi ko na. Starting tonight, Tristan, you are officially bankrupt and single. Matapos yun, ibinaba ni Jacqueline ang mikropono. Tinalikuran niya ang nakatulalang si Tristan at ang umiiyak na si Valerie at naglakad palabas ng stage nang may mataas na noo. Matapos ang pampublikong pagpapasabog na yon, naglakad si Jacqueline palabas ng grand ballroom nang may mataas na noo. Ang bawat hakbang ng kanyang mga matataas na sapatos ay may kasamang paninindigan. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay unti-unting dumudurog ang kanyang puso. Hindi niya pinansin ang mga pasimpleng tingin ng mga taong nadadaanan niya sa hallway. Ang pawat na pagtawag ng kanyang pangalan mula kay Tristan at ang hysterical na pag-iyak ni Valerie na nagmamakaawa sa kanyang likuran. Nang makalabas siya ng malaking glass door ng hotel lobby, sinalubong siya ng malamig at malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa matinding pait at galit na kasalukuyang sumasagasa sa kanyang dibdib. Pumikit si Jacqueline habang nakatayo sa ilalim ng awning ng hotel. Dito na nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Isang makintab na itim na Rolls-Royce Phantom ang dahan-dahang huminto sa mismong tapat ng kanyang kinaroroonan. Mabilis na bumukas ang pinto sa passenger side at isang matangkad na lalaking nakasuot ng kulay navy blue ang lumabas habang may hawak ng malaking itim na payong. Si Liam Mercer. Si Liam ay ang CEO ng Mercer Enterprise, ang pinakamalaking kumpanya sa larangan ng real estate at construction sa bansa at ang pangunahing karibal ng kumpanya ni Tristan. Ngunit higit pa sa kanyang posisyon at kayamanan, si Liam ay ang dating matalik na kaibigan at sekretong tagahanga ni Jacqueline nung sila ay nasa kolehiyo pa. 7 taon ang nakaraan, bigla na lamang tung lumipad patungong Estados Unidos upang asikasuhin ang negosyo ng kanyang pamilya at ngayong gabi lang sila muling nagkita ng personal. Kailangan mo ba ng masasakyan? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay mababa, baritono at puno ng labis na pag-aalala. Niyuko niya ng bahagya ang payong upang hindi mabasa ang balikat ni Jacqueline. Tumingin si Jacqueline sa lalaki.
Sa kabila ng 7 taon na pagkakahiwalay, hindi nagbagong mga mata ni Liam. Mga matang laging may dalang kalmado at ligtas na pakiramdam para sa kanya. Liam, anong ginagawa mo dito? Humihinat nanginginig na tanong ni Jacqueline. Hindi ko hayaan na maglakad ka sa gitna ng ulan pagkatapos ng ginawa mo sa loob. Bahagyang ngumiti si Liam, isang ngiting nagpapahiwatig ng paghanga at simpatya. Napanood kong lahat mula sa VIP lounge, Jack. You were brilliant in there. Pinatunayan mo kung gaano ka katapang. But I know na nasasaktan ka. Walang lakas na tumayo si Jacqueline. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, binitawan niyang kanyang matigas sa depensa at pumasok sa loob ng sasakyan ni Liam. Nang magsara ang pinto ng kotse at tuluyang mailayo sila sa ingay ng hotel, ang tahimik na silid ng sasakyan ay napuno ng mahihinang hikbi. Bumuhos ang mga luhang matagal nang pinipigilan ni Jacqueline. Umiyak siya ng labis, hindi dahil sa mahal pa niya si Tristan, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil ng 2 taong ipinaglaban at pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Inabutan siya ni Liam na isang malinis at puting panyo. Hindi ito nagtanong at hindi naglabas ng anumang panghuhusga. Hinayaan lang nito na ilabas ng dalaga ang lahat ng sakit habang dahan-dahan na pinatatakbo ng driver ang sasakyan palayo sa pook ng iskandalo. Salamat, Liam, bulong ni Jacqueline habang pinupunasan ang kanyang mga mata. I'm sorry kung nakita mo ko na ganito. Don't apologize. Seryosong tugon ni Liam habang nakatitig sa kanya. You don't have to act strong when you're with me, Jacqueline. Matagal kitang hinintay na makawala sa lalaking yun. At ngayon, malaya ka na. Sisiguraduhin ko na walang sino man ang makakapanakit sa iyo ulit. Samantala, naiwan si Tristan sa loob ng hotel ballroom na tila isang gusaling tuluyang gumuho. Ang mga bisita, mga kilalang negosyante at politiko ay isa-isang nag-alisan na may kasamang panghuhusga at pait sa kanilang mga mukha. Ang kanyang mga major investors na dumating sa party ay malamig na nagpaalam. Sinasabing i-cancel na nila ang lahat na nakatakdang milyong-milyong kontrata dahil sa sirang reputasyon ng kanyang kumpanya. Tristan, babe, subok na humawak si Valerie sa braso ni Tristan habang umiiyak. Anong gagawin natin? Galit na galit si Jacqueline. Kailangan natin siyang Nang gagalaiting pinagpag ni Tristan ang kamay ni Valerie ng napakasama dahilan upang matumba ito sa sahig. Umalis ka sa harap ko, Valerie. Kasalanan mong lahat ito. Kung hindi dahil sa katakawan mo sa pera at mga kapritsyo mo, hindi mangyayari to. Ano? Kasalanan ko? Sigaw ni Valerie habang nakaupo sa sahig na walang kanyang pagpapakabait. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing hindi mo na mahal si Jacqueline dahil busy siya sa trabaho at wala siyang oras sa'yo. Nagpakasarap ka rin naman, hindi ba? Tumahimik ka! Sigaw ni Tristan habang hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na sa matinding sakit. Napatingin si Tristan sa paligid. Naisip niyang lahat ng mabilis na mawawala sa kanya. Ang pondo ng kumpanya na nanggagaling sa pamilya ni Jacqueline. Ang mamahaling bahay sa Forbes Park na nakapangalan sa asawa at ang reputasyong itinaguyod niya sa loob ng maraming taon. Wala siyang pera at kapangyarihan kung wala si Jacqueline. Ang akala niyang mananatiling tanga at walang alam ang kanyang asawang magpakailanman ay siya palang napakalaking pagkakamali na wawasak sa buong buhay niya. Nang hinang mga tuhod ni Tristan, napaluhod siya sa malamig na sahig ng ballroom. Napapalibutan ng mga basag na baso at natapon na alak. Huli ng lahat para magmakaawa. Ilang araw nang mabilis na lumipas matapos ang pampublikong iskandalo sa Hotel de la Vega, ngunit hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan sa buong sosyedad at mga social media platforms. Ang pangalan ni Tristan Ilustre at ng kanyang kumpanya na Illustre Builders ay tuluyang nabahira ng dungis. Isa-isang nag-alisan ang kanyang mga kliyente at ang mga bangko ay nagsimula na ring magpadala ng mga demand letter para sa mga hindi nababayarang pautang. Sa kabilang banda, nakatira na si Jacqueline sa isang napakagandang penthouse suite na pagmamay-ari ni Liam sa Bonifacio Global City. Hindi man agad pumayag si Jacqueline noong una
Naging napakatigas ni Liam sa pag-aalok ng tulong upang masiguro lamang ang seguridad at kapayapaan ng dalaga. Isang maaliwalas na umaga, nakaupo si Jacqueline sa malawak na balcony habang umiinom ng mainit na kape. Kasama niya sa mesa si Attorney Raymond Vance, ang pinakamagaling at pinakakilalang family at corporate lawyer sa bansa na personal na inatasan ni Liam para hawakan ng kaso ni Jacqueline. Miss Jacqueline, naihain na natin sa korte ang petition for annulment at ang kasong concubinage laban kina Tristan at Valerie, wika ni Attorney Vance habang inaayos sa mga legal documents sa mesa. Dahil sa mga matitibay na ebidensya na ibinigay mo, ang mga litrato, resibo at private investigator reports, sigurado tayong walang laban ng kabilang panig. Mababawi rin natin ang 60% ng mga ari-arian at shares sa kumpanya. Bahagyang ngumiti si Jacqueline. Maraming salamat, Attorney Vance. Gusto kong matapos to sa lalong madaling panahon. Ayoko nang magkaroon pa ng anumang koneksyon sa lalaking yun. Huwag kang mag-alala, Jack. Nakatutok ako at ang buong legal team sa kaso mo. Singit ni Liam na katatapos lang mula sa isang business phone call. Lumapit ito sa kanila habang may dalang plato ng mga fresh pastries at inilagay ito sa tapat ni Jacqueline. Kailangan mong kumain ng maayos. Ayoko nakikita kang pumapayat dahil sa stress. Napatingin si Jacqueline kay Liam. Sa kabila ng kanyang matinding pinagdaanan, ang mga simpleng pag-aalaga ni Liam ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy. Salamat, Liam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka dito. Sabi ko naman sa'yo, gagawin ko lahat para sa'yo. Mahinang tugon ni Liam habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Isang titig na may kasamang tapat na pagmamahal na matagal nitong itinago sa loob ng 7 taon. Samantala, sa isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod, nag-aaway ng matindi sina Tristan at Valerie. Dahil frozen na ang mga bank account ni Tristan at binawi na ni Jacqueline ang mga mamahaling sasakyan. Pinalaya si Tristan sa kanyang masyon at napilitang lumipat sa mas murang tirahan. Tristan, dumating ng summons mula sa korte! Hysterical na sigaw ni Valerie habang hawak ang mga sulat mula sa abogado ni Jacqueline. Kakasuhan tayo ng concubinage at binabawi na rin ni Jacqueline ang kondo ko sa BGC. Paano na ako? Mawawalan ako ng tirahan! Manahimik ka, Valerie! Bulyaw ni Tristan habang nakahawak sa kanyang ulo. Halatang puyat at maraming nainom na alak. Dahil sa'yo, kaya nagkabaligtad-baligtad ang buhay ko. Kung hindi ka naging napakagahaman sa mamahaling bag at alahas, hindi maghihinala si Jacqueline. Ako pang may kasalanan ngayon! Galit na sagot ni Valerie, nanginginig ang buong katawan sa takot at galit. Pumayag ako na maging kabit mo dahil nangako ka sa akin na pakakasalan mo ako at bibigyan ng magandang buhay. Pero ano to? Isang pulubi na lang palang makakasama ko! Umalis ka na dito! Layas! Sigaw ni Tristan sabay tulak kay Valerie palabas ng pinto. Naiwang mag-isa si Tristan sa madilim na kwarto. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pilit na tinawagan ang numero ni Jacqueline. Ngunit block ng kanyang linya. Walang ibang pagpipilian ng lalaki kung hindi ang lumuhod at magmakaawa sa taong minsan niyang ginago at pinagsamantalahan. Umihip ang malamig na simoy ng hangin sa gabi habang nakatayo sina Jacqueline at Liam sa malawak na veranda ng penthouse suite. Mula doon, kitang-kitang kumikislap na mga ilaw ng buong BGC. Pagkatapos ng ilang araw na punong-puno ng stress dahil sa mga legal meeting, ngayon lang muling nakaramdam si Jacqueline ng tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Nakatayo si Liam sa kanyang tabi. May hawak na 2 baso ng wine. Dahan-dahan niyang inabot ang isa kay Jacqueline. Ayan na naman, yung malalim mong iniisip. Mahinang bulong ni Liam sabay ngiti. Iniisip mo pa rin ba ang kaso? Kinuha ni Jacqueline ang baso at umiling ng bahagya. Hindi na, Liam. Inayos na ng abogado natin ang lahat. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte dahil dumating ka ulit sa buhay ko. Kung wala ka, baka nakalugmok pa rin ako sa galit at pait. Iniligay ni Liam ang kanyang baso sa mesa
at dahan-dahan na humarap kay Jacqueline. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalaga. Mainit at maingat ang kanyang haplos at tila ba ayaw niyang masaktan ang isang napakahalagang hiyas. Jack, 7 taon kitang hinintay. Seryosong wika ni Liam, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Jacqueline. Umalis ako noon papuntang Amerika dahil alam ko na masaya ka na kay Tristan. Pero araw-araw kitang iniisip at nung malaman kong ginago ka lang pala niya, nangako ako sa sarili ko. Hindi na kita hayaang masaktan pa ng kahit na sinong lalaki. Yumuko si Jacqueline, dama ang bilis ang tibok ng kanyang dibdib. Liam, galing ako sa sirang relasyon. Baka hindi pa ako perpekto para sa'yo. Inangat ni Liam ang baba ni Jacqueline gamit ang kanyang daliri. I don't need a perfect woman, Jack. I just need you. Handa akong maghintay kahit na gaano katagal hanggang sa maging handa na ulit ang puso mo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang niyuko ni Liam ang kanyang ulo at pinaglapat ang kanyang mga labi sa labi ni Jacqueline. Isang marahan, tapat at napakatamis na halik. Isang halik na nagpapahiwatig ng muling pagkabuhay ng pag-asa sa puso ng dalaga. Kinabukasan, lumabas si Jacqueline kasama si Liam upang pumunta sa isang importanteng meeting sa lobby ng isang kilalang hotel. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng gusali, biglang may isang lalaking marumi ang ayos, magulo ang buhok at namumulang mga mata ang mabilis na humarang sa kanila. Si Tristan. Jacqueline, pakiusap! Hysterical na sigaw ni Tristan. Agad siyang lumuhod sa mismong sementadong kalsada sa harap ng maraming taong naglalakad at nakatitig sa kanila. Jack, pakiusap! Patawarin mo ko! Nagmamakaawa ko sa'yo! Mabilis na humakbang si Liam sa harap ni Jacqueline upang harangan si Tristan, ngunit pilit na dumudukwang ang lalaki habang umiiyak. Wala na akong pera, Jack. Pinapalayas na ako sa apartment. Binawi na ng bangkong kotse ko at pinapalayas din ako ng board sa kumpanya. Hagulo ni Tristan na wala na ang dating yabang at dignidad. Kasalanan kong lahat. Sinulsulan lang ako ni Valerie. Naakit lang ako pero ikaw pa rin ang mahal ko. Pakiusap, iatras mo mga kaso. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pinagmasdan ni Jacqueline ang nakaluhod na dating asawa. Wala na siyang nararamdaman na anumang galit. Tanging matinding awat pagkamuhi na lamang para sa isang lalaking nawalan ng paninindigan. Tristan, malamig at malakas na wika ni Jacqueline. Nung ginawa niyo ni Valerie ang kataksilan niyo sa likod ko, naisip mo ba kung gaano nasaktan ang puso ko? Naisip mo ba kung anong mangyayari sa buhay ko? Jack, please. Huli ng lahat, Tristan. Patuloy ni Jacqueline habang hawak ang kamay ni Liam na nakasuporta sa kanya. Hindi mo mahal ang sarili mo at lalong hindi mo ako minahal. Ang mahal mo lang ay ang pera at ang kaginhawa ang binibigay ko sa'yo. Magkita na lang tayo sa korte. Tinalikuran ni Jacqueline si Tristan at naglakad sila ni Liam patungo sa naghihintay na sasakyan. Naiwang nakaluhod si Tristan sa kalsada habang kinukuhanan ng litrato at pinagtatawanan ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Dumating ang araw na pinakihintay ng lahat, ang pagdinig ng korte para sa kasong concubinage at ang petisyon para sa annulment ng kasal ni Jacqueline at Tristan. Ang bulwagan ng Hall of Justice ay pinalilibutan ng maraming mamamahayag at mga taong gustong makasaksi sa kinahinatnan ng pinakamalaking iskandalo sa mataas na lipunan. Nakatayo si Jacqueline sa tabi ng kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Vance at ni Liam Mercer. Nakasuot ang dalaga ng isang simpleng formal na puting blazer at slacks. Isang simbolo ng kanyang panibago at malinis na pagsisimula. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapayapaan, malayo sa basag na babae nung gabi na kanyang anibersaryo. Sa kabilang panig naman ng talahanayan, nakaupo si Tristan at si Valerie. Malaki ang pinagbago ng kanilang itsura. Halatang namahit si Tristan, magulo ang pananamit at nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa sahig. Si Valerie naman ay nakatungo lang, walang suot na kahit na anong mamahaling alahas
at bakas ang labis na kahihiyan at takot sa mga mata. Dahil wala na silang sapat na pera, isang pampublikong abogado na lamang ang humahawak sa kaso nila. "All rise," sigaw ng court clerk habang pumapasok ang kagalang-galang na hukom na si Judge Severino. Nang magsimula ang pagdinig, isa-isang iniharap ni Attorney Vance ang mga hindi maikakailang ebidensya, ang mga original na litrato at video na nakuha ng private investigator, ang audit report ng kumpanya na nagpapakita ng mga pagnanakaw ni Tristan sa joint bank account para ibili ng kondo at mga mamahaling gamit si Valerie, at ang mga palitan ng mensahe kung saan malinaw na pinagpaplanuhan ng dalawa ang panlilinlang kay Jacqueline. "Your Honor," wika ni Attorney Vance sa harap ng hukom. "Ang aking kliyente ay nagpapakatotoo at naglingkod ng buong puso bilang asawa at katuwang sa negosyo. Ngunit ang ipinalit ng mga akusado ay paulit-ulit na pagtataksil, pagnanakaw at pambababoy sa kasagraduhan ng kasal." Hindi man lang makapagsalita ang abogado ni Tristan at Valerie. Wala silang maipresent na depensa laban sa matatibay na legal document at forensic evidence na iniharap ng panig ni Jacqueline. Ilang oras ang lumipas bago binaba ng hukom ang kanyang pinal na desisyon. Kumatok ang gavel sa ibabaw ng mesa na naglikha ng malakas sa tunog sa buong silid. Matapos suriin ang korting ito ang lahat ng ebidensya, pahayag ni Judge Severino sa maotoridad na boses. Ang petisyon para sa annulment ng kasal ni na Jacqueline at Tristan Ilustre ay opisyal ng approve. Ang lahat ng ari-arian, kabilang ang 60% share sa Ilustre Builders, ang mansyon sa Forbes Park at ang mga nakatagong asset ay binabawit ganap ng pagmamay-ari ni Jacqueline. Nagpalakpakan ng mga tao sa gallery upang mabilis ding tumahimik nang magpatuloy ang hukom. At sa kasong concubinage, formal dinideklarang guilty ang mga akusadong sina Tristan Ilustre at Valerie Santos. Sila ay hinahatulan ng parusang pagkakabilanggo o prison correctional at inaatasan ding magbayad na milyong-milyong moral at exemplary damages sa biktimang si Jacqueline. "No! Your Honor, pakiusap! Wag po!" Hysterical na sigaw ni Valerie habang mabilis siyang pinoposasa ng mga pulis upang lagyan ng handcuff. Umiyak siya ng labis habang nakatitig kay Tristan na ngayon ay nakatulala at tila nawala na ng bait. Jack, patawarin mo ko!" bulong ni Tristan habang dahan-dahang dinilalagyan ng posas ng mga otoridad. Hindi na sila, nilingon pa ni Jacqueline. Kumarap siya kay Liam na nakangiti sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang inakbayan ni Liam habang lumalabas sila ng bulwagan ng katarungan. Sa wakas, ang 5 taong gabi ng kasinungalingan ay tuluyan ng natapos at ang liwanag ng bagong simula ay ganap ng sumikat para sa kanya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang paghatol sa korte. Ang dating Ilustre Builders ay tuluyan ng pinalitan ng pangalan at ginawang Vance and Mercer Properties matapos itong i-rebrand at pagsamahin sa ilalim ng pamamahala ni Jacqueline at ng suporta ng Mercer Enterprise ni Liam. Sa tulong ng sariling husay at talino ni Jacqueline sa pananalapi at pamamahala, muling nagtiwala ang mga namumuhunan. Ang mga project na dating nakatigil dahil sa iskandalo ni Tristan ay muling nabuhayan ng dugo sa mata ng negosyo at ng buong lipunan. Si Jacqueline na hindi nakilala bilang ang linlang na asawa, kundi bilang isa sa pinakamagaling, pinakamatapang at pinakarespetadong babaeng CEO sa bansa. Isang hapon sa loob ng bagong modernong opisina ni Jacqueline sa Makati, pumasok si Liam na may dalang isang malaking bouquet ng mga sariwang pulang rosas. Nakasuot ito ng napakagwapo at may maaliwalas na ngiti sa mga labi. "Congratulations, CEO Jacqueline," nakangiting bati ni Liam sabay abot ng bulaklak sa dalaga. "Pumirma ng Helson Group para sa township project sa Tagaytay. You did it again." Nakangiting tumayo si Jacqueline mula sa kanyang executive chair at tinanggap ang mga bulaklak. Amoy na amoy ang bango ng mga ito. "Salamat, Liam. Pero alam mo na hindi ko ito magagawa kung walang tiwala at suporta na binigay mo sa akin
simula pa noong unang araw. Lumapit si Liam at dahan-dahang hinawakan ng magkabilang balikat ni Jacqueline. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga. Isang mukhang wala ng kahit na anong bakas ng pait, galit o lungkot, kundi tanging liwanag at kapayapaan na lamang. Lagi akong naniniwala sa iyo, Jack. Mahinang wika ni Liam. You're built to shine. Ang kailangan mo lang noon ay ang tamang taong magpapalabas ng tunay mong halaga. Samantala, malayo sa karangyaan ng Makati sa loob ng correctional institution, nagdurusa sina Tristan at Valerie. Si Tristan ay nakasuot ng orange na kulungan, payat at madalas na nakikipag-away sa ibang preso dahil sa matinding depression. Ang dating ipinagmamalaki niyang karera at karangyaan ay tuluyan na naging abo. Si Valerie naman ay nakalugmok din sa hiwalay na kulungan ng mga kababaihan. Abandonado ng kanyang sariling pamilya dahil sa kahihiyang idinulot niya. Walang sino man ang pumupunta para bisitahin sila. Nang gabing iyon, dinala ni Liam si Jacqueline sa isang pribadong yate sa gitnang dagat ng Batangas. Ang buong paligid ay pinalilibutan ng mga kulay gintong fairy lights at maayos na nakahain na candlelight dinner sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga bituin. Habang umiinom sila ng wine at nakikinig sa mahinang tugtog ng violin, dahan-dahang kinuha ni Liam ang kamay ni Jacqueline. Tumigil ang tugtog at tumahimik ang paligid at ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang hampas ng alon sa gilid ng yate. Dahan-dahang lumuhod si Liam sa harap ni Jacqueline. Nilabas niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Lumitaw ang isang napakagandang hiyas. Isang mamahaling 3-carat diamond ring na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napahawak si Jacqueline sa kanyang bibig. Mabilis na nubig ang kanyang mga mata sa labis na pagkagulat at galak. Jacqueline, simula ni Liam, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. 7 taon ako naghintay sa tabi. Nasaksihan ko ang bawat sakit at pagsubok na pinagdaanan mo. At sa bawat sandali na yun, walang ibang hinahangad ang puso ko kung hindi ang ibigay sa iyong pagmamahal na totoong nararapat para sa iyo. Handa ako maging sandigan mo sa natitirang bahagi ng ating buhay. Tumingin si Liam ng diretso sa mga mata ni Jacqueline. Will you make me the happiest man in the world? Will you marry me? 1 taon nang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng alok ng kasal sa yate sa Batangas. Ang buong paligid ng pampribadong chapel sa Balisin Island ay napupuno ng mga sariwang puting rosas, orchids at mga kumikislap na crystal lights. Ang simoy ng hangin mula sa karagatan ay presko at nagdadala ng kapayapaan sa bawat bisitang naruroon. Ngayong araw ang kasal ni Jacqueline at Liam Mercer. Sa loob ng bridal suite, nakatayo si Jacqueline sa harap ng salamin. Sinuot niya ang isang napakagandang custom-made ball gown na gawa sa mamahaling French lace at pinalamutian ng maliit na perlas at diamante. Ang kanyang mukha ay maliwanag, walang bakas ng pait o sakit mula sa nakaraan. Ang tanging makikita ay ang isang babaeng buo, malaya at tunay na minamahal. Pumasok ang kanyang ina at lumapit sa kanya habang umiiyak sa galak. Anak, napakaganda mo. Sa wakas, nakikita ko ng tunay na ngiti sa iyong mga labi. Nararapat sa iyo ang lalaking katulad ni Liam. Hinalikan ni Jacqueline ang kanyang ina sa pisngi. Salamat ma, sa wakas, nahanap ko na ang totoong pag-ibig na hindi kailanman magtataksil. Nang tumugtog ang maikling instrumental ng canon D mula sa organ, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng katedral. Nakatayo sa dulo ng altar si Liam Mercer. Nakasuot ito ng isang napakagwapong ivory white tuxedo at black slacks habang nakatitig sa naglalakad na si Jacqueline patungo sa kanya. Hindi na napigilan ni Liam ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata, luha ng labis na kagalakan at pasasalamat dahil pagkatapos ng 7 taong paghihintay at lihim na pagmamahal, ang babaeng pangarap niya ay magiging kanya na rin sa wakas. Inabot ng ama ni Jacqueline ang kamay ng anak kay Liam. Alagaan mo ang anak ko, Liam. Gagawin ko pong lahat gamit ang buo kong buhay, sir.
Seryoso at tapat na sagot ni Liam, sabay hawak ng mahigpit sa kamay ni Jacqueline. Humarap ang dalawa sa pari. Ang buong seremonya ay puno ng solemnidad at labis na pagmamahal. Walang kasinungalingan, walang lihim na motibo at walang panloloko. Jacqueline, simula ni Liam sa kanyang vows habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. I love you when you were out of reach. I love you when you were hurting, and I will love you for the rest of my life. I promise to be your shield, your strength, your best friend, and your faithful husband forever. Nanginig ang boses ni Jacqueline sa labis ni emosyon habang nagsasalita rin para sa kanyang vows. Liam, pinakita mo sa akin ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw at hindi nagtataksil. Binigyan mo ako ng lakas upang muling magtiwala at magmahal. Ikaw ang aking tahanan at ang magpakailanman. Ako ay sayo lang. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Inangat ni Liam ang manipis na veil ni Jacqueline. Dahan-dahan niyang niyuko ang kanyang ulo at nilapat ang isang napakatamis, napakahaba at napakagandang halik sa mga labi ng kanyang asawa habang nagbubunyi at pumapalakpak ang lahat ng mga bisita sa buong katedral. Makalipas ang 3 taon, sa isang malawak at napakagandang garden ng pamilyang Mercer sa Forbes Park, tumatakbong isang 2 taong gulang na batang lalaki na may kulot na buhok at malalaking maiitim na mata. Ang panganay na anak ni na Jacqueline at Liam na si Alexander. Daddy, look! A butterfly! Tili ng bata habang tumatakbo patungo kay Liam na nakaupo sa swing. Mabilis na binuhat ni Liam ang bata at inihagis to ng bahagya sa hangin habang pareho silang tumatawa. Lumabas si Jacqueline mula sa sliding door ng mansyon habang may dalang juice at nakangiting pinagmamasdan ang mag-ama. Lumapit si Liam kay Jacqueline. Inakbayan ito sa bewang habang karga ang kanilang anak at hinalikan ng asawa sa noo. Naisip ni Jacqueline ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pampublikong iskandalo sa kanyang 5th anibersaryo, ang matinding sakit ng pagtataksil ni Tristan at Valerie, at ang mahabang laban sa korte. Lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang lumang panaginip na naging daan upang mahanap niya ang tunay na ligaya. Ang legal wife na minsan ay niloko at itinapon na hindi lang basta nakaganti. Siya ay muling bumangon, nagtagumpay sa buhay at nahanap ang pinakamatamis na pag-ibig sa piling ng lalaking nakalaan talaga para sa kanya. 5 taon pagkatapos ng kasal sa Balisin. Malamig ang simoy ng hangin sa dalampasigan. Ang kulay gintong liwanag ng paglubog ng araw ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa karagatan. Sa mismong lugar kung saan naganap ang kanilang kasal, 5 taon nang nakakaraan. Nakatayo si Jacqueline habang nakatingin sa malayo. 40 taong gulang na siya ngayon, ngunit ang kanyang kagandahan ay mas lalong umusbong. Wala na ang traces ng babae minsang nadurog, napahiya at niloko sa harap ng maraming tao. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng puno ng kumpiyansa, tagumpay at labis na pagmamahal. Mommy, look! I made a huge sandcastle! Napalingon si Jacqueline at napangiti ng napakalapad. Tumatakbo patungo sa kanya ang 5 taong gulang na si Alexander at ang 3 taong gulang niyang bunso na si Sofia. Parehong puno ng buhangin ang mga maliliit nilang kamay at pisngi. Wow, that's so beautiful, my babies! Lambing ni Jacqueline habang lumuluhod upang punasan ang pisngi ng mga anak. Ilang sandali pa, ramdam niyang isang mainit na braso na dahan-dahan na yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at ang init ng katawan ni Liam ang agad na kumutitap sa kanyang puso. Inilagay ni Liam ang kanyang baba sa balikat ni Jacqueline at hinalikan ito ng marahan sa pisngi. Inaaway ka ba ng mga malilit na monsters natin, my love? Bulong ni Liam sa kanyang baritonong boses na puno ng lambing. Hindi naman, Daddy. Natawa ng bagya si Jacqueline. Inip na silang mag-swimming. Alright kids, go to your yaya for a bit. Daddy and Mommy just need a moment, okay?
utos ni Liam sa dalawang bata. Masayang tumakbong mga bata pabalik sa cottage kung saan naroroon ang kanilang mga tagapag-alaga. Nang maiwan silang dalawa, iniharap ni Liam si Jacqueline sa kanya. Hinawakan niyang magkabilang kamay ng asawa. Mga kamay na may suot na kumikislap na wedding ring na kailanman ay hindi tinago o itinanggi. "Do you remember this place?" Tanong ni Liam habang nakatitig sa mga mata ni Jacqueline. "Of course. Dito mo ako ginawang pinakamasayang babae sa buong mundo. At araw-araw, yun pa rin ang layunin ko." Seryosong sabi ni Liam. "Kung may magtatanong man sa akin ngayon kung anong pinakamatagumpay kong nagawa sa buhay ko, hindi yun ang mga gusaling tinayo ng Mercer Enterprise, kundi ang mahalin ka at protektahan ng pamilyang ito." Muling naalala ni Jacqueline ang nakaraan. Nabalitaan niya kamakailan na nakalabas na ng kulungan sina Tristan at Valerie matapos pagdusahan ng kanilang parusa. Ngunit wala na silang babalikan. Si Tristan ay nagtatrabaho na lang bilang isang ordinaryong laborer sa probinsya na wala ni isang ari-arian, habang si Valerie naman ay tuluyang itinakwil ang lipunan at pamilya. Ang kasalanang itinanim nila noon ay ang musmong dusa na kanilang inaani. Subalit para kay Jacqueline, hindi na mahalagang buhay ng mga tao na nanakit sa kanya. Ang galit at pait ay matagal nang napalitan ng walang kapantay na kapayapaan. "Salamat, Liam," bulong ni Jacqueline habang sinisiksik ang kanyang muka sa dibdib ng asawa. "Salamat dahil hindi ka napagod maghintay sa akin. Salamat dahil tinuruan mo akong magmahal ulit." Inangat ni Liam ang baba ni Jacqueline at dahan-dahang niyuko ang kanyang ulo. Sa ilalim ng magandang paglubog ng araw, pinagsaluhan nila ang isang napakatamis, napakahaba at puno ng pasasalamat na halik. Ang kwento ng isang legal wife na minsan ay pinagkaitan ng katarungan at pag-ibig ay hindi natapos sa pait ng pagtataksil, kung hindi sa isang matamis at walang katapusang happy ending sa piling ng lalaking nakalaan talaga para sa kanya. Ang bawat sugat na ibinibigay sa atin ng maling tao ay hindi katapusan ng ating kwento. Ito ay simula lamang ng ating muling pagbangon. Ipinakita ni Jacqueline na ang tunay na tagumpay laban sa pagtataksil ay hindi lang ang pagganti kundi ang pagpili ng maging malaya, bumangon sa sariling mga paa at buksang muli ang puso sa tamang pag-ibig. Salamat sa pagsama sa amin sa emosyonal at makabuluhang paglalakbay na ito hanggang sa muli nating kwentuhan ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay.